Welcome sa ating YouTube channel, Main Charge Updates. For today's video, pag-usapan natin ang nasabing interview nga po ng Jowa Pao sa kay Tony Gonzaga noong linggo. Akalain mo, sa sobrang ganda ng episode, no, yung parabang ang gaan mga kaaldab, talaga namang napakasaya ng episode dahil binalikan po nila yung panahon na nung panahon na nag-audition pa lang itong si Tony Gonzaga sa isang segment or isang pa-contest ng Itbulaga noon, diba? Yung parang singing contest yata yun ng Itbulaga. Tapos sumali siya. Tapos nung panahon na yun, si Jose Manalo yung audition master. Hindi nga daw siya tinanggap ni Jose Manalo. Diba? Nireject nga daw siya ni Jose, diba? Tapos, isipin mo nga naman, matapos ng mahabang panahon, ay magkakaibigan din po pala sila. At hindi lang yun, diba? Naging part din ng Itbulaga itong si Tony Gonzaga noong panahon na yun, diba? Kahit na nireject siya, kinuha pa rin siya ng Itbulaga. Diba? Tapos, hanggang sa pumasok na nga po itong sina, Wally, tsaka itong si Paulo. Tapos, naikwento nga ni Jose dito na natakot daw siya dahil isang araw daw, kinausap daw siya ng Itbulaga na mag-resign ka na, diba, sa iyong trabaho bilang audition master. Tapos naging host na siya ng Itbulaga, diba? Isa yun sa pinaka memorable na part sa buhay ni Jose Manalo, diba? Na para bang na-promote si Jose nun mula sa pagiging pro director or pagiging audition master, tapos naging host na Itbulaga, diba? Tapos naging part na rin itong sina Wally, Paulo, tapos itong si Tony Gonzaga. Talagang daming mga nangyari na masarap lang balikan ng mga Dabbercats noong panahon na wala pang social media, diba? Tapos siyempre napag-usapan din po nila na yung kung paano nagsimula yung pagiging Jowa Pao, diba? Kung paano nagsimula yung Jowa Pao, tapos yung mga segment ng yung Banabawi, diba? Or yung mga memorable na part si Tony Gonzaga. Tapos isipin mo, crush pala ni Tony Gonzaga noon si Paulo. Akala niya tunay na lalaki, yun pala bading pala itong si Paulo noon. Diba? Yung pala bang ang gwapo daw sabi ni Tony Gonzaga Tapos siyempre hindi rin po nawala yung memorable na yung pagkahulog ni Jose Manalo sa ilog, diba? Isa rin yun sa mga memorable na part ng Itbulaga kung saan
isa rin yun sa pinaka nag-viral na na panahon ng sipin mo, wala nun si Maine. No? Yung talagang, wala yata nung si Alden yata, anyan si Alden, pero wala nun si Maine siguro. Kaya wala siya doon sa segment na yun, hindi siya kasali. Tapos, ang ganda talaga ng episode talaga, grabe. Nakakatuwa. Tapos, yung, siyempre, hindi rin pwedeng mawala yung sa Aldab, di ba? Na talaga namang naging isang malaking achievement ng Embunanga ang pagdating ng Aldab. Pinag-usapan din nila yun. Tapos, siyempre, yung sa Philippine Arena, di ba? Wala po kayong maririnig dito na na pinag-usapan yung tungkol kay Arjo tsaka kay Min. Hindi po nila pinag-usapan yun dahil hindi naman talaga part yun ng usapan, di ba? Yung talagang ang ganda, sobrang ganda ng episode. Sarap mong ulit-ulitin, di ba? Yung para kang alam nyo, yung usapan na yun, napakalinis. Tapos, ang ganda pa. Tapos yung kwento niya, yung parang, yung mga magkakaibigan na matagal ding hindi nagkita, yung para bang mga, halimbawa, yung sa elementary, diba? Matagal kayong nagsama, marami kayong pinagsamahan, tapos pagkatapos ninyo mag-aral, kanya-kanya ng buhay. Tapos, isang araw, naisipan ninyong magkita-kita, tapos pinag-usapan ninyo yung mga memories o yung mga nakaraan na yung interview nga po pala kay Jose, kay Wally, at saka kay Paulo, isa yun sa pinakagusto kong interview na ginawa ni Tony Gonzaga. At talaga namang, yung talagang feeling mo na habang pinapanood mo sila, habang pinapakinggan mo yung kanilang mga kwento, yung mga nakaraan nilang mga pangyayari, parang isipin mo nilang na mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkita, o yung mga halimbawa yung elementary, high school, or college na kabatch mo sa school, tapos nagkaroon kayo ng mga trabaho, kanya-kanyang buhay. Tapos, isang araw, naisipan ninyo na magkita-kita sa isa sa mga bahay ng kaibigan ninyo, tapos doon ninyo inaalala o pag-usapan yung mga nakaraan, di ba? Na noong panahon na nag-aaral pa kayo sa elementary or high school or college, ganun. Tapos, yan po yung feeling na masaya lang panoorin. Yung parang habang pinapanood mo pati ikaw na viewer matutuwa ka sa mga sinasabi nila. Ang gaan nga po ng usapan diba? At siyempre, hindi rin po pwedeng mawala yung sa Aldab. Diba? Yung kung paano nagsimula yung kaliserye. Diba? Sinabi naman doon na walang isip-isip doon sa kaliserye.
Meron, pero hindi naman nila totally sinusunod yung nasabing script dahil sila mismo ay gumagawa mismo ng kwento na pwedeng idagdag doon sa nasabing kwento. 'Di ba? Sinasabi nga natin na ad-lib eh, 'di ba? Ano, sila mismo yung uma-adlib doon sa nasabing kwento. At doon nagsimula ang kung bakit naging phenomenal ang Kaliserie. At siyempre, hindi rin po pwedeng mawala yung sa Philippine Arena dahil isa rin yun sa mga pinakasikat na part ng Kaliserie. Diba? Yung sa Philippine Arena kung saan ang daming tao. Tapos, isa yun sa pinaka-trending sa nung panahon na yun sa Twitter. 'Di ba? Talagang 41 million ang nag-tweet sa loob ng 24 oras. Kaya siya yung most hashtag na ginamit noong panahon na yun. Kaya hindi pwedeng sabihin nila na laos na o wala ng Aldab dahil hanggang ngayon kahit na 10 years na ang lumipas, mga ka-Aldab, mga kaibigan, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sina Maine at saka itong si Alden. Kahit na sinasabi raw nilang himulay na, diba? Or wala ng communication sina Alden at saka itong si Maine, wala po yun. Hindi po yun totoo. Di po ba? At saka, ang ganda-ganda kaya ng kwento nila. Kaya, wag ninyong wag ninyong pantinin yung mga bashers na Aldab. Dahil, gumagawa lang siya ng kwento. Diba? Ang ganda-ganda kaya ng kwento ng Aldab. Diba? Hanggang ngayon, andito pa rin po tayo, mga ka-Aldab,